Kaya Explorer, ready na ba kayo sa 4 days Cabinti Eco Adventure Tour natin? Tara, samahan nyo akong i-explore ang Bumbungan Eco Park, Cabinti Municipal Hall, Transfiguration Parish, Cabinti Weaving Center, The Cliff at Naculo Falls, Kata Cafe, Farmhouse at Farm Tea House, Las Caídas Wellness Resort, Good morning po, I'm Alvin Bautista, local vlogger po ng Tarlac and Pampanga. But this year, inopen ko si Exploring Philippines para lumabas naman ng ibang probinsya para may explore naman yung lahat ng provinces natin dito sa Pilipinas. What's up mga ka-Explorer? It's me again, Alvin Bautista. Ngayong araw guys, naimbitahan tayo ng Cabinti, Laguna para ikutin yung mga magagandang tourist spots and of course, dahil nga tinawag itong glamping capital of the Philippines, ikutin natin halos lahat ng mga glamping site nila dito. And syempre, titikman natin yung mga pinagmamalaki nilang foods and drinks or ibang delicacies nila dito sa Cabinti, Laguna. Samahan nyo ako guys, 4 days tayo mag-iikot dito sa Cabinti, Laguna kasama yung mga iba't ibang vloggers, influencers and content creators. Unang destination natin itong kanilang Bumbungan Eco Park. Kaya kung makikita nyo, ang sarap sa tenga nung pag-agos ng tubig. So konting konting trivia about dito sa Bumbungan Eco Park. So dating daan to, kung nakikita nyo dito, dati yung mga sasakyan dito dumadaan pababa hanggang dumaan dito sa may tubig. So dahil nga tumataas yung tubig dito, ginawa nila, so kinonstruct nila itong mismong tulay para dito na dumaan yung mga sasakyan. Grabe, unang destination pa lang to pero sobrang ganda na mga pinuntahan natin dito sa Cabinti, Laguna. Sana samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video to. So ito muna yung ating day 1. Unang destination pa lang, talagang napa-amazing Cabinti na tayo kay Explorer. Dito na rin pala sa Bumbungan Eco Park makikita itong tourism office ng Cabinti, Laguna. So makikita nyo dito guys, balikan natin. So may mga dito, may mga nakalagay na mga tarpaulin. So yan, some of micro land snail found along the karst forest of Cabinti Underground River and Cave Complex, Cabinti, Laguna. So ito naman guys, yung mga makikitang mammals sa Cabinti Underground River and Cave Complex. So from the grounds to the skies above, these animals are quiet, frequent in the forest. So meron silang tinatawag na Philippine forest rat, common short-nosed fruit bat, and then yung kanilang dagger-tooth long-nosed fruit bat, Archaeote horseshoe bat, hindi ko alam kung tama yung bigkas natin. Ito naman guys, yung mga ibang snail na makikita din sa underground river and cave complex ng Cabinti, Laguna. May makikita natin dito, mga frogs, turtles, and reptiles. So meron silang Luzon forest frog, Southeast Asian box turtle, Philippine pit viper, and then yung kanilang tokay o tokay gecko. Ito naman guys, yung makikita natin na mga birds dito sa Cabinti Underground River and Cave Complex. So meron silang red-keeled flower pecker, white-haired brown dove, and then yung kanilang blue-headed pantail and yung balikasyaw. Ito na yung mga kasama nating mga content creators, influencers, and mga vloggers na galing sa mga iba-ibang lugar. So lapit tayo mismo dun sa kanilang Tumaragasang River. So ito guys, yung kanilang river. So ito yung kanilang tulay kung saan tayo nag-intro kanina. So pinakita ko nga na dating daan nito dinadaanan ng mga sasakyan dahil nga tumataas yung tubig dito, kaya non-struck nila itong tulay dito sa may Cabinti, Laguna or sa may Bumbungan Eco Park. Dinarayo ng mga turista ito tuwing summer. Sobrang lamig ng tubig mga ka-Explorer. Try natin umusong dito sa tubig ng Bumbungan Eco Park. Medyo malakas yung current ng tubig or yung agos nito, kaya medyo dapat tigasan mo yung binti mo. Ayan, ang lamig ng tubig. And imagine guys, no, medyo delikado talaga kapag dito dadaan yung mga sasakyan. Kaya okay lang na na-construct yung kanilang bridge dito, yung kanilang tulay.
dahil nga kapag tagulan talagang sobrang tumataas daw yung tubig dito. Grabe, ang sarap ano, ang sarap sa paa, nakaka-relax. Water walking tawag dahil nga doon sa Pampanga may ginawa tayong mud walk doon. So para tawag doon is therapeutic walk. So ito water, so tatry natin sa Pampanga yung mud walk nila. Makikita nyo naman kung gaano kalinis ang kanilang eco park. Kaya huwag tayong mag-iwan ng basura pag pumunta tayo dito. For 4 days ay pinili nyo mag-stay dito sa Cavinti. What we can promise is that despite the limitations ng resources and all, the experience-wise, mostly ng mga activities natin, outdoor siya. Yung Cavinti kasi, yung picture ng Cavinti ay meron kaming falls, may cave, may lake, may 2 lake tayong pupuntahan. So hopefully makover natin lahat yun. So ang tourism officer ng Cavinti ngayon, sa ating kunsihan, Crispin Santiago, ay ako po ay nagpapasalamat sa kanilang lahat, sa inyo, dahil po napili ninyo ang Cavinti na mapuntahan at sinisigurado ko po na sana po ay enjoy ninyo ang pag-stay ninyo dito sa Cavinti. At nais ko po rin pasalamatan ang grupo po ng City SOA. Ito po yung mga resort owner nakatulong po ng Cavinti sa pagsipromote po ng tourism. Ito po sa pangunguna po ng aming presidente na si Sir Bart, mamimit ninyo yun, at saka po si Sir Gerard na membro po siya isa po sa officer. Kaya sana po yung pag-stay ninyo dito ay maging mabunga rin po at makatulong po sa turista ng Cavinti. At ito nga po ay pangalawa ninyong pagkakataon dito ay nagpapasalamat po ang bayan. Cavinti Tourism Sites Operators Association. Recently lang siya na-organize. Then, kung mapapansin nyo, especially sa mga dati na pupunta dito, dati nung nag-vloggers tour tayo, ilan lang yung mga accommodations na napuntahan natin. Pero ngayon, talagang yung schedule natin na 4 days, parang 30% lang yun ng members ng association yung mapupuntahan natin. Pagkatapos ng tour orientation, dumiretso na kami sa kanilang municipal hall. Pumunta kami dito para ma-meet na rin ang kanilang municipal mayor. As a first-term mayor po, nais po namin kayo i-welcome sa LGU po sa tahanan po ng pinakang malaking sambalilo sa buong mundo. So ang Cavinti po ngayon, binibigyan na po namin ulit, binibigay na ino-offer na po ulit namin ang bayan ng Cavinti, ino-open na po namin sa lahat, sa inyo po at higit po sa lahat. Nagpapasalamat po ang lokal na pamahalaan sa inyo pong tulong. Napakalaki po ng tulong na maaari po ninyong ibigay sa larangan po ng turismo ng bayan po ng Cavinti. Amazing Cavinti! Ang tawag dito? I think it's a farm hat. Sambalilo. Pero this is the biggest hat in the world. Yes. Right here. Pasok sa World Guinness Book of Records. Diba? Yes. The biggest sambalilo in the world. Siyempre hindi naman kami papayag na hindi ma-meet ang kanilang vice mayor at mga SB members. 27 sila nandito ngayon. So, mix po ito yung profile nila. Meron mga, yung age range, mix din. Merong teenagers, merong mga young professionals. Iba't ibang lugar pa ho yung pinanggalingan. At ang maganda ho dito, may mga kasamang senior citizens, ano? Kasi ang mag-travel ka rin, hindi lang para sa bata. Ano po? Good morning po. I'm Alvin Bautista. Local vlogger po ng Tarlac and Pampanga. But this year, in-open ko si Exploring Philippines para lumabas naman ng ibang probinsya. Siyempre, para may explore naman yung lahat ng provinces natin dito sa Pilipinas. Ted Claudio ng WhatsApp.ph. So, winner rin po ako rito sa Cavinti. After nila kaming ma-welcome sa bayan ng Cavinti, isa-isa na rin kaming nagpakilala. Ang AD Media, it's a digital marketing agency in town. I'm a magazine writer and photographer for Village People. I just started this January actually. Nung nag-invite ako sa Cavinti, first record tour ng Caveats. So super enjoy at naging close sa heart ko yung Cavinti kagad. For more than 40 years. So
maraming beses ko na naikot itong Kabinti. And I now have a vlog YouTube channel, Senyor Bejero. Tapos lang natin na pinuntahan si Mayor and Vice Mayor and syempre yung mga councilors dito sa Cabinti, Laguna. So ito yung pinaka town proper, pamilyang bayan ng Cabinti, Laguna. And syempre nag-courtesy call kanina yung mga SB members, Vice Mayor and of course si Mayor. And gusto kong kunin yung pagkakataon na to na para magpasalamat sa pag-invite sa akin para may explore itong Cabinti, Laguna. Next namin pinuntahan kay Explorer ang kanilang Transfiguration Parish. Mga last repairs ay yung mga early 1900s kasi laging tinatapol ng earthquake. So anong name ng church, sir? This is the Transfiguration of Our Lord Parish. 400 years. Isa sa mga heritage site dito sa ng Cabinti, Laguna. Makikita mo talaga sa kanilang church na sobrang tanda nito at talagang pinapahalagahan nila. Next destination natin ang kanilang Cabinti Weaving Center na isa talaga sa gusto kong puntahan. So guys, nandito tayo sa area kung saan nandito yung mga weaving sa kanilang sambalilo or tinatawag nating sombrero. So ito yung gawa sa dahon ng pandan. Tapos binibilad pa siya. Opo. Gano'ng katagal ang bilad? Depende mo sa init. Isa sa mga naging libangan ng mga kababaihan sa Cabinti, Laguna ay ang paggawa ng iba't ibang produkto na galing sa dahon ng pandan. Ito na rin ang naging hanap buhay nila dito kay Explorer. Maliban sa sambalilo, gumagawa din sila ng bayong, bag, banig na gawa sa dahon ng pandan. And guys, suot natin yung sample na ginawa nilang sambalilo. So ito mga nakikita natin na gumagawa ng mga sambalilo at ibang products na galing sa pandan, sila din yung organization na gumawa ng pinakamalaking sambalilo sa buong mundo. Ito yung itsura ng pandan. Mahaba yung daw niya and then ginagawa siyang ganyan. Sabi sa akin kanina, kung normal naman yung sinag ng araw is one day matutuyo na yung daon ng pandan. After namin malaman kung paano ginagawa ang sambalilo, pumunta na kami sa aming next destination kay Explorer. Dito na kami sa The Cliff, dito sa may Nakulo Falls. Dito din lunch namin and after namin dito, sisilipin namin yung Nakulo Falls. So yan, paganda ng area. Napaka-presko, syempre napakaraming mga puno at talaman. Naghihintay ng food sa taas. Sa taas kami sa taas kami kakain. Alam mo ba ka Explorer, nasa Cabinti ko lang natikman ang pinakamasarap na tilapia. Dahil napagod tayo sa mga destinations na pinuntahan natin, talaga namang in-enjoy natin yung ating lunch. So guys, nandito tayo sa pinakaas ng The Cliff. So dito kami nag-lunch, napaka-presko and syempre napakalamig ng klima dito. Ang sarap magpahinga and mag-staycation. Kikita nyo itong kanilang The Cliff, meron siya 3 palapag para siyang style ng mga activities sa may sandbox and may tatalon ka
So feeling ko kaya tinawag siya The Clip dahil di sa design niya. The place like this it distressed me. So when I was building this, my purpose was just to make it a resting, just a weekend place. Yun. So ito na guys yung kanilang room na good for 2 Kwarto mo to ah. Joke lang. So yan. So may bed siya sa ilalim and I think queen size bed 2 for 6 kasya. Yan, kapag nagpabook naman kayo dito, yung buong place solo nyo na, exclusive. After naming magpahinga at may explore ang The Clip, bumaba na kami para puntahan ng Nakulo Falls. Eh guys, isa sa mga pwede nyo gawin kapag nag-staycation kayo sa The Clip, pwede nyo puntahan yung kanilang Nakulo Falls. So sabi kanina 120 steps yung bababayin namin. Tanaw na namin itong Nakulo Falls dito sa Cabinti, Laguna. Nauna na yung mga kasama namin bumaba. So ayun sila. And sana hopefully makapagpalipad tayo sa ilalim. Ito yung area na kung saan bababa tayo doon para makita natin yung Nakulo Falls. Kung takot kayo sa matataas na lugar guys, huwag nyo lang subukan bumaba dito sa Nakulo Falls. Napaka-steep nung ladder. Actually nakakalula siya, yan titignan mo. Pero safe naman, pwede kang umawak kabilaan ng mga rails. Finally, na-meet na natin si Ma'am Kat ng Tara Let's Anywhere. Ayan. So tagal na natin siyang friend sa Facebook. So ngayon pa lang natin siya na-meet. I think 4 years. 4 years, no? Napakaganda ng Nakulo Falls. Hindi ko lang alam kung gaano ba kataas to. Mamaya tatanong natin sa mga tour guide natin kung gaano ba kataas itong Nakulo Falls. Woo! Dahil nga adventurous tayo kay Explorer, ito yung mga lugar na talagang gustong-gusto natin puntaan. Mamamangha ka naman talaga sa ganda ng Nakulo Falls. After namin mapahagod sa pagbaba sa Nakulo Falls, ang next destination namin ay nag-offer ng foods and drinks. Ito ang Kata Cafe. I'm Ivy Juanillo. I'm one of the owner of Kata Cafe. Bale, tatlo po kaming may-ari dito. Ana Pereja at Jeffrey Lumuhin. During pandemic po kasi, nag-stop din po ako mag-work. So, nag-isip ako kung mag-e-empleyado pa ba ako or magtatayo na business na lang. Galing po kasi ako dati sa isang sikat na coffee shop. And then yung experience ko po doon as a barista, yun po, in-apply ko po dito. Walang kapihan dito sa Cavite. Punta ka pa ng Kaliraya, Pagsangan, Louisiana para makapagkape ka. Okay, ang Kata Cafe, ang meaning po ng Kata, Isaltang Cavite, tara. Tara, kape tayo. Proud to say na ang beans na pinagkukuhaan namin, same lang po kami ni Mary Grace, ni Coffee Project, Dear Joe, same po kami ng beans na ginagamit. Sardine pasta, spaghetti, carbonara. Best seller po namin is Clubhouse, we have banana choco muffin, tsaka butter. So ito na guys, lahat ng sinerve sa atin ng Kata Cafe. Pupunta tayo ng Cabinti, Laguna, isa sa mga pwede nyo side trip itong cafe nila dito. Kakatapos lang namin sa Kata Cafe and nandito tayo ngayon sa Farmshare. So mamaya I think yung iba sa amin dito sa mag-staycation and then yung iba kabilang resort naman. So ito yung mga accommodation ni Farm Tea House, napakaganda. Ang makikita mo full glass siya. I think mga ano to, mga container van na ginawang accommodation or staycation. Check natin yung mga accommodation nila. I think this one is just good for 2. So meron silang dito sa bed and dun sa labas, yan pwede kayo magkwentuhan doon with tables and chairs. And syempre view ng nature. Check natin dito sa kabila. Ayan.
medyo madumi yung ano natin, yung shoes, kaya hindi tayo makapasok. So ito siya. Wow, tawag pala dito is mga cube accommodation. I think this one is also good for 2 packs or may kasama kayong kids, kasya naman dito 2 to 3 packs. So kasya dito up to ano, I think 4 to 5 packs kasi meron pa pala siya sa taas. So ito medyo wide yung kanilang cube box na accommodation. Let's check it inside. So yun. So wala siyang second floor. So good for 2 packs yan. This is the last unit ng kanilang cube box. So I think this one pwede kayo mag extra mattress. Good for 3 packs sa ilalim and napakaluwang nung sa loob nila. So check natin guys. Taas na lang natin yung camera natin. Yun. So siguro kasya dito up to 5 to 6 packs. And may dining area din sa mismong labas. Sobrang lawak ng farm na ito kay Explorer. Marami din kayong mga activities na pwedeng gawin dito. Tulad ng cow feeding, mga activities na pwede nilang gawin with farm animals like feeding, yung ating mga milking. Meron po tayo kasi ditong dairy cattle. So yung nakikita natin mga calf, anak po siya ng mga dairy cattle natin. So yun yung ginagatasan natin, tapos pinaprocess natin yung ating paggawa ng fresh milk at queso pudding. So later on, meron po tayo ditong pinibenta na fresh milk, or you can also taste, may sample tayo na pwede nyo matikman yung ating fresh milk. Thank you sir. Ano yan sir? Ay ma'am, strawberry. Strawberry po. So milk ng para ba? Ay ano? Cow. Natikman natin. Maraming salamat po. So, okay na ma'am, thank you. So yan, tikman natin. Of course. Sarap. Ilang percent yung content ng milk niya? 80% milk po. And Yung flavor na is 20%. 20%. A total of 100%. Nandito na tayo sa Las Caida sa Wellness Resort. Kung mapapansin nyo dito sa ilalim yan, meron silang 3 waterfalls na magkakaiwalay pero isang area lang siya. Pwede kang bumaba doon and pwede kang dumaan doon sa mga tulay na kawayan nila doon. Same din doon sa kabila meron. So yan, napakaraming puno and napaka-relaxing ng place. Wow, lamig ng klima. Kita-kita nyo yung falls ng Las Caidas. Mamaya tatanong natin kung ano ba yung name ng mga falls nila dito. Napakaganda ng place. Ayan, ikot natin itong ating camera. Wow. So sabi sa atin is yung Las Caidas is nasa paanan na rin siya mismo ng Sierra Madre. Siyempre kay Explorer, bumaba na rin tayo para puntahan ang kanilang falls. So ayun yung falls guys, papunta dito yung tubig and pababa dito sa ilalim din ng ilog dito sa may Cabinti River. Papunta tayo dun sa mismong falls para makita natin ng mas matutukan. Grabe guys, napakaganda nung kanilang falls. Ayan, wow. So parang hindi lang sila tatlo, I think seasonal falls sila. So meron silang 1, 2, 3, 4, 5, parang 5 falls yung lumilitaw. So ito, meron silang floating cottage dito. I think pwede kayo pumunta malapit doon sa falls nila. And pwede kayong pumunta dito sa may tulay para mas maganda yung makita yung falls nila. Grabe, napakaganda ng falls. Hindi naman tayo papayag na hindi puntahan dito kanilang floating cottage. Ayan yung makikita mong view, yung kanilang napakagandang falls dito sa Las Caidas Wellness Resort. So marami ka ring activities na pwedeng gawin dito. Lapitan natin kung kanilang napakagandang falls.
Actually guys, no, ito pala yung day 1 natin sa pag-explore sa Cabinti, Laguna. Pero masasabi mo talaga guys na mapapa-amazing Cabinti ka sa ganda ng mga tourist spots nila dito. And then yung mga ibang staycation, and of course, huwag nyo kalimutang supportahan yung mga businesses na pinuntahan natin dito sa Cabinti, Laguna. Sobrang ganda ng Cabinti. Siguradong babalikan ko to guys. Hindi lang ito nga 4 days na pag-travel natin o pag-explore dito sa Cabinti. Pag gusto natin mag-relax, babalik tayo dito sa Cabinti, Laguna. Yung makikita nyo naman falls na to na nasa likod natin. Ito yung falls at yung tubig is papunta naman dun sa 5 falls na pinuntahan natin kanina dun sa ilalim. Nakakatanggal ng stress yung place, and kung nature lover ka, for sure magugustuhan mo dito sa Las Caídas Wellness Resort. So merong other area sila na may view deck. Yan, kung napapansin nyo, pwede pumunta doon para mag picture taking, and ganitong view yung makikita nyo. I think guys, ito yung mga accommodation nila dito. So hindi ko lang alam kung ilang packs ba yung mga accommodate nila. Sa Las Caídas Wellness Resort na rin kami nag-dinner mga ka-explorer. Talagang nabusog naman tayo sa mga pinagmamalaki na lang pagkain dito. Hindi ko pa palagi ka masaya. Mima! 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 Sa lahat, welcome to Cabinti, Laguna and Las Caídas Wellness Resort. Ito pong Cabinti is parang natatagong tourist spot. So I hope nakita niyo po sila, makita niyo pa sa mga susunod na araw kung ano ang i-offer pa ng lugar. So napakadami po dito, by the lake, by the river, by the falls, cave and everything. So madidiscover niyo po yan sa pag-stay niyo pa rito ng mga ilang araw. Ito pong amin naman na lugar, this is almost 1 year old. So nagsimula kami last year, and then nag-start kami with Buen Apetito, which is yung restaurant natin. So ang team namin is medyo Spanish-Filipino. So Buen Apetito, that means good appetite. Okay, so nag-start kami dyan. So may mga best sellers na kami dito, natikman niyo yung iba, like Binacol. So may mga regional food kami dito, and Asian fusion, and then yung mga traditional na mga food dito na dito nyo lang matitikman, like tuna with kulawo. That kulawo is a native food or native dish ng San Pablo City, Laguna. I'm from San Pablo City, Laguna. So this is Cabinti. So taga Laguna pa rin. Anyway, yung aming Cafe Cielo, kaya pinakala namin sa Cafe Cielo is Cafe in the Sky kasi pag minsan sa afternoon, nagsisettle yung clouds doon sa may burol. So nagkakaroon kami dito ng sea of clouds, something like that. So hindi nyo lang na-tsempuan sa hapon. So medyo malamig yung lugar namin dahil we are one of the highest elevated na resort dito sa Cabinti. Natin yung ibang mga wellness spa, like yung mga nasa Tagaytay, ganyan. Pero malayo pa naman tayo doon sa The Farm. So hopefully, we will get there in the future. So this is being run by our wellness director, Mr. Ken. Ang experience na is he's from Maldives. So, Amanpulo. So we venture din siya sa Shangri-La. And then El Nido, Lihim Resorts, yung kay Louis Lear. We started kilalanin din yung bawat member, no? So our first activity is actually familiarization tour. Kami mismo, kasi nagulat din kami na marami rin palang pwedeng puntahan sa Cabinti aside from yung local tourism spots natin. And the accommodation is very unique din talaga. So iba't iba. Although most of us, maraming ino-offer na accommodation sa mga islands, malapit sa falls. Pero marami pang iba't ibang accommodation kayo madidiscover in the next few days. And dahil nakita nga namin ang opportunity na to, we're trying to promote ang tourism dito sa Cabinti. And kagandahan nito, it aligns with our local government unit.
So they are planning from the start ng pag-upo, 6 months, within 6 months, ma-promote ang tourism sa Cavinti. Nakakapagod ang day 1 natin dito sa Cavinti, Laguna, Explorer. Pero sobrang worth it. Kaya abangan nyo ang ating day 2, 3, and 4.